Good day mga bay! Welcome po sa ating vlog. Nakita nyo naman siguro sa intro natin na merong lumabas na tubig doon sa air filter box at naging parang gatas yung gear oil. So rainy season na naman, hindi natin maiwasan na marami talagang baha sa lansangan. So ano nga ba ang dapat nating gawin kapag binaha or tumirik yung motor sa baha? Yan ang tatalakayin natin ngayon, kaya panoorin yung vlog hanggang dulo para meron naman kayong matutunan sa vlog natin ngayon. Welcome back mga bay! Rekta na kagad tayo sa ating topic. Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag binaha or tumirik ang motor sa baha? Now, mga steps na ito ay mostly sa scooter at meron ding iba na applicable sa mga decambio or decadena na motor. Kapag naging mocha or kulay gatas yung gear oil, so unang-una is dapat natin i-drain yung gear oil at palitan ito ng panibago. At kung maaari ay palagyan din ng grasa yung nasa gearing side mga bay, yung mga bearings doon or ano nga ba yung mga dapat nalagyan na grasa is dapat palitan din ng bago. At huwag din kalimutan na palitan ng engine oil. Sunod dyan mga bay is linisan yung buong panggilid. Tanggalin yung tubig or yung putik kung nakapasok mang ito. At lahat ng components na nasa panggilid ninyo ay dapat din itong linisan. Yung pulley set, yung bola, yung mga springs, pati yung torque drive ninyo. Linisan at lagyan ng panibagong grasa para maging maganda na takbo yung uli ng motor natin. At huwag kalimutan mga bay na i-check nyo rin yung coolant at kung maaari is palitan ito ng bago. At huwag nyo rin kalimutan na palagyan ng grasa yung mga bearing sa inyong gulong. Kagaya ng nakita nyo sa intro mga bay ay may lumabas na tubig dun sa air filter or sa airbox. I would highly suggest na kapag nangyari yan is palitan ka agad ng bagong air filter. Meron ding malaking possibility na pumasok na yung tubig sa loob ng makina. So ano nga ba yung parang symptom dyan is kapag tatakbo kayo is parang nabibilaukan yung motor hanggang sa mamamatay na siya at hindi na siya mai-on at hindi na siya tumatakbo. Kapag nangyari yan mga bay, wag po ninyong isubukan i-on yung motor. Ang mas mabuti ninyong gawin is itulak lamang ito at itabi sa gilid or kung meron man kayong mga magtutow ng motor, ipadala kagad ito sa malapit na motor shop para mai-troubleshoot yung motor. Ang possibility kasi dyan mga bay kapag pumasok yung tubig sa loob ng makina, nagkakaroon ito ng hydrolock. Ano nga ba itong hydrolock? Ito ay ang pagpasok ng tubig sa loob ng makina or sa block natin umaangat yung piston so doon nagko-combine yung hangin at saka gasolina at doon din nagcreate ng spark. So kapag pumasok doon ng tubig is parang nagsta-stack up siya, yung piston hindi na umaangat. Kapag pinipilit nyo na i-on ang motor at naka-hydrolock na siya, malaking possibility na masisira yung connecting rod ninyo or yung piston. So yan yung rason mga bay kaya advisable na kapag tumirik na yung motor at nabaha is huwag nyo nang i-on dahil lalaki lang yung gastos ninyo dahil maraming mga components sa loob ng makina ay masisira. Paano nga ba natin masusolusyonan yung hydrolock? Kung meron man kayong tools, tanggalin nyo lang yung spark plug ninyo tapos subukan yung ihon hanggang unti-unti nitong ilalabas yung tubig sa loob ng makina. So kagaya ng nakikita natin sa video ngayon na ang taas na ng baha pero ipinilit pa rin ng motorista na takbo yung motor sa mataas na tubig. So ito ay napakadelikado mga bay dahil maaring masira ito yung mga wirings ninyo dyan sa loob, yung mga electrical, baka masunog, yung battery, alam naman natin na napakamahal ng battery at yung pinakamahal na pyesa na maaring masira is yung ECU. Sa mga hindi nakakaalam, ang ECU yan po yung utak ng motor. Hindi po mumurahin itong pyesa na ito. Napakamahal po ng ECU. Sa NMAX version 2, kung hindi na ako nagkakamali, nasa almost 10,000 or more than 10,000 pesos depende sa tindahan na inyong pagbilhan. At maaari din masira ang spark plug ninyo. So kapag meron kayong nakita na baha, huwag nyo nang pilitin at tumabi na lang kayo sa gilid. Si-check nyo din yung gasolina, baka nahaluan na ito ng tubig. So, i-drain ka agad at palitan ng bagong gasolina. At sa mga dekadena naman na motor is linisan ka agad inyong kadena para hindi ito kakalawangin. At be careful mga bay, lalo na sa tag-ulan na panahon ngayon at huwag rin ninyong kalimutan na magdala kayo ng kapote. At kung meron man kayong makita na baha na lugar sa unahan, mas mabuti is tumabi na lang kayo. Huwag nyo nang pilitin, pantayin na lang na humupa yung baha bago magpatuloy sa inyong biyahe. So yan lang mga bay, sana meron kayong natutunan sa vlog na ito. So kung gusto nyo mga ganitong klaseng topic, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share at isubscribe nyo na rin para sa suporta sa
ating channel. At kung gusto niyo namang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa ibaba para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod na mga vlogs natin. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. This is you back rider from Cebu City. See you guys on the next vlog.